Itinalaga na ang ika-61 pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Walang iba kundi si General Antonio Agustino Navarrete na mula sa Philippine Army. Papalitan niya ang nag-retire na si Retired General Romeo S. Browner Jr. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging inisyatibo ni Browner na naisagawa sa ilalim ng kanyang liderato. Kabilang narito ang pagpapatibay ng internal security operations, pagpapanatili ng military presence sa West Philippine Sea, pagpapalawig ng defense cooperation sa mga kaalyadong bansa, pagpapalakas ng disaster response capabilities ng AFP at modernization. Hindi rin pinalampas ng Pangulo na magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa naging pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal na nagresulta sa 2 sugatang sundalo. Binigyang diin ng Pangulo na ang Pilipinas ay palaging nakaangkla sa kapayapaan na sumusunod sa international laws pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. That has always been the Filipino way, and that will always be our course. Tiniyak rin ng Pangulo sa bagong pinuno ng hukbong sandatahan na patuloy na mag-e-invest ang administrasyon sa modernization at operational readiness ng militar. As your Commander-in-Chief, I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness, and welfare of our armed forces. Hamon ng Pangulo, You now inherit a force made stronger by those who came before you. Your task is now to build upon that, to safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. kumasa naman sa hamon si Navarrete. I think I'm up to the challenge and I'm looking forward. I think we'll just have to sustain in place naman lahat ng mga systems. Nang tanungin naman kung ano ang naging marching order ng Pangulo, We're preparing for the BARM election. So I think that's one of the very near major security operations, being the first parliament election. In as far as what happened yesterday, he wants us to monitor and also look into the injured personnel natin. excited naman para sa kanyang retirement si Retired General Romeo S. Browner Jr. Kinumpirma rin niya na walang inaalok ang Pangulo na bagong pwesto sa gobyerno. Nag-iwan din siya ng pagbati kay Navarrete. Ang message ko kay General Navarrete is that he's coming into an armed forces of the Philippines that is now capable of defending our territory. Of course, marami pa tayong kailangan gawin, no? But we have started 3 years ago and even beyond that, modernizing and preparing for any eventuality. So sa ngayon, ang kailangan gawin ni General Navarrete ay ipagpatuloy niya yung mga nasimulan natin. But more importantly ay mag-focus rin siya dun sa stability ng ating bansa, no? Dahil napakahalaga ngayon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. na maging stable yung ating bansa. Dating pinamumunuan ni Navarrete ang West Mindanao Command na lumaban sa mga komunista at terorista. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eve Valdez ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.